Ang Philippine Air Force ay dumaan sa mahabang panahon ng paghina, kakulangan sa gamit at mabagal na modernisasyon. Sa loob ng maraming dekada, ang Pilipinas ay halos walang kakayahang panghimpapawid kung ihahambing sa mga kapitbahay nito sa Southeast Asia. Ngunit sa huling mga taon, unti-unting nababago ang sitwasyon. Hindi pa ito kasing lakas ng Singapore, Indonesia, o Malaysia, pero malinaw na umaangat ang kapasidad ng Philippine Air Force kumpara sa dati. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang pagdating ng FA-50PH at S-70I Black Hawk, na naging pundasyon ng modern capability ng bansa. Totoo na hindi pa sapat ang mga ito para sa isang full modern Air Force, ngunit sila ang nagbukas ng panibagong yugto sa kakayahang depensibo ng Pilipinas. Ang FA-50PH ang itinuturing na tunay na air combat asset ng bansa ngayon. Ito ay isang supersonic light combat aircraft na may kakayahang maabot ang bilis na Mach 1.5. Hindi ito laruan o simpleng trainer lamang, isa itong tunay na multi-role light fighter. May radar ito na kayang mag-track ng multiple target sa himpapawid at lupa, may kakayahang magdala ng AGM-65 Maverick missiles, precision-guided bombs, rockets, at general-purpose bombs. Ito rin ang nagamit sa Marawi Siege noong 2017 bilang bahagi ng surgical airstrikes laban sa mga militanteng nagtatago sa loob ng mga gusali at matitibay na posisyon. Dahil dito, napatunayan ang kakayahan ng FA-50 sa totoong combat environment. Totoo ring hindi nito kayang tapatan ang mas mabibigat na fighter jets ng ibang bansa tulad ng F-16, Rafale, o Sukhoi, pero malinaw na ito ang pinakamodernong fighter jet ng Pilipinas sa kasalukuyan. Lahat ng air interception, maritime patrol, at air presence missions ay nakasalalay dito. Sa madaling salita, kung mawawala ang FA-50 ngayong panahon, halos mawawala ang buong air combat capability ng Pilipinas. Samantala, ang S-70I Black Hawk ang pinakaimportanteng helicopter ng bansa sa ngayon. Ito ang pumalit sa lumang UH-1H Huey helicopters na matagal nang ginagamit, luma, madalas masira, at hirap mag-operate sa masamang panahon. Ang Black Hawk ay mas malakas, mas matibay, mas mabilis, mas ligtas, at mas modernong helicopter. Araw-araw itong ginagamit ng PAF para sa transport ng sundalo, medical evacuation, humanitarian missions, cargo lift, at disaster relief operations. Kapag may bagyo, pagbaha, landslide, o emergency, ang Black Hawk ang unang lumilipad para maghatid ng pagkain, tubig, gamot, at rescuers. Ito rin ang ginagamit sa pag-deploy ng special forces sa mga conflict areas. Mas malaki ang kapasidad nito at mas kayang mag-operate sa challenging conditions, kaya mas marami nitong nasasadjep at natutulungan kumpara sa lumang Huey. Dahil dito, ang Black Hawk ang tinatawag na backbone helicopter ng bansa. Ngunit kahit may FA-50 at Black Hawk na ang PAF, malayo pa ito sa ideal na antas ng modern Air Force. Ang susunod na pinakamahalagang hakbang ay ang pagkuha ng mas mabibigat at mas advanced na fighter jet sa pamamagitan ng Multirole Fighter, MRF, program. Ang FA-50 ay maganda ngunit hindi sapat para sa full air defense capability. Limitado ang range, weapons load, radar power, at beyond visual range combat capability nito. Kailangan ng Pilipinas ng mas advanced na fighter para sa tunay na air superiority. Dalawa ang main candidates, F-16 Block 70-70 Seconds Viper at Sub-Gripen C, DOE-F. Ang F-16 Viper ay mas malakas sa air combat at may advanced AESA radar. Ito ang backbone fighter ng maraming bansa at may malakas na compatibility sa US systems. Ang Gripen naman ay mas mura sa maintenance, mas angkop sa Pilipinas dahil kaya nitong mag-operate sa short runways, at napakababa ng operational cost. Anuman ang mapili, ang pagkakaroon ng MRF ang magiging pinakamalaking pag-angat ng PAF mula 1970s hanggang ngayon. Kapag nagkaroon nito ang Pilipinas, hindi na ito magiging defenseless sky, kung sakali mang magkaroon ng tensyon sa West Philippine Sea. Isa pang malaking pangangailangan ng bansa ay ang maritime patrol aircraft. Ang Pilipinas ay isang arkipelago na may higit 7,600 isla at may napakalaking teritoryong kailangang bantayan sa dagat, lalo na sa West Philippine Sea. Kung walang modern MPA,
hindi makikita ng PAF ang galaw ng foreign ships, submarines, at iba pang aircraft sa malalayong lugar. Kasalukuyang options ng Pilipinas ang C-295 MPA, ATR-72 MPA, at ang pinakamahal na opsyon na P-8 Poseidon. Ang mga aircraft na ito ay mahalaga sa anti-submarine operations, maritime surveillance, at intelligence gathering. Sa kasalukuyan, kulang pa ang PAF sa ganitong uri ng assets, kaya malaking bahagi pa ng maritime patrol ay nakadepende sa allies tulad ng US at Japan. Ang pagkakaroon ng sariling modern MPA ay magbibigay sa bansa ng totoong mata sa dagat. Kailangan din ng Pilipinas ng dagdag na attack helicopters. Totoo na may T-129 attack ang bansa, ngunit hindi pa sapat ang bilang nito para magbigay ng full ground support capability. Ang attack helicopters ay mahalaga para sa anti-insurgency missions, close air support sa Army at Marines, at pag-engage ng armored threats kung kinakailangan. May posibilidad din na magdagdag pa ng A-1 Cobra, na napatunayan na ang performance nito sa combat at mas mura kaysa bumili ng brand new Apache. Ang Apache attack helicopter ay napakamahal at hindi praktikal para sa budget ng Pilipinas sa ngayon. Isa sa pinakamahinang bahagi ng Philippine Air Force ay ang ground-based air defense systems. Sa ngayon, ang bansa ay halos walang medium-range air defense capability, at limitado lamang ang short-range systems. Bagamat may paparating na Spider Air Defense System at may mga radar acquisitions na isinama sa modernization, hindi pa ito sapat para protektahan ang critical infrastructure at air bases ng Pilipinas. Sa modern warfare, hindi sapat ang jets, kailangan ng surface-to-air missile defense para pigilan ang eroplano, drones, at missiles ng posibleng kalaban. Kung hindi ito mabibigyan ng sapat na pondo, mananatiling exposed ang airspace ng Pilipinas. Lumalaki rin ang role ng drones sa PAF. Kailangan ng Pilipinas ng mas maraming surveillance drones, medium-altitude long-endurance drones, at combat-capable UAVs. Napakahalaga ng drones sa 24/7 monitoring ng dagat, iligal na aktibidad, smugglers, at military movements sa West Philippine Sea. Mas mura ang operasyon nito kaysa manned aircraft, mas matagal ang flight endurance, at mas mabilis makapagpadala ng impormasyon. Maraming bansa na ang umaasa sa drones bilang bahagi ng frontline defense, kaya kailangan ng Pilipinas na sumunod sa trend. Ang dahilan kung bakit lumalakas ang PAF ay malinaw. Tumataas ang defense budget at may political will na ngayon para mag-modernize, lalo na dahil sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Malaki rin ang ambag ng military partnerships ng Pilipinas sa US, Japan, Australia, at South Korea. Nagbibigay sila ng training, kasunduan, equipment donations, at joint exercises na nagpapataas ng capability ng Air Force. Para sa isang bansa na kulang ang resources, mahalaga ang ganitong alliances. Kung magpapatuloy ang modernization phase 3, magiging mas modern ang PAF bago matapos ang 2030s. Makakakuha ito ng multi-role fighters, MPAs, drones, air defense systems, at integrated radar network. At kapag natupad ito, hindi na magiging mahina ang Philippine Air Force. Magiging isang modern, credible, at mas handang Air Force na kayang protektahan ang himpapawid, karagatan, at teritoryo ng Pilipinas. Ngunit kahit umaangat na, malinaw pa rin ang katotohanan, malayo pa ang PAF sa ideal level. Hindi pa sapat ang bilang ng assets at kailangan pa ng mas malaking investment, ngunit sa unang beses sa maraming dekada, gumagalaw ang modernisasyon. At para sa isang bansa na matagal na naging mahina sa himpapawid, malaking hakbang na ito.